Ang lupa ho dito puro ho pumutok. Kasama hong tubig. Pumutok kaya element ng tubig. Marami pa pong namatay. Marami May ho. mag-asawa, may mag-ina. Meron pong hindi po kami nakita pa dito. Diretso na tayo ng Agoncillo. Check na natin kung ano yung update sa kalagayan nila doon after ng Bagyong Christine. Ay, grabe pala yung nangyari dyan, oh. Yung mga tipak ng lupa, ang lalaki yun, oh. Kitang kita doon sa sa mga bundok na talagang may landslide na lumambot yung mga lupa sobra, kaya nagkaganyan sila, no. So ayun guys, napahinto tayo dito sa Barangay Mahabang Dahilig sa Lemery, Batangas. Kasi dito sa gilid natin, ayun ang daming mga bundok na gumuho. Meron pang isang parte na may nakatayong bahay na halos mahulog na dun sa bangin sa pagkaguho ng lupa. Sobrang laki ng damage pala talaga ni Christine dito sa buong Batangas halos. Ito pa parte nasira na, bumagsak. Ayun guys, minadaanan pa tayong sirang kalsada. Poblasyon, ito, poblasyon na pala to ng bayan ng Agoncillo. Itong lugar na to ay poblasyon na. Barangay Panhulan, nandito na tayo sa Barangay Panhulan. Ayan na, yung kalsada na iba na yung kulay pagdating doon sa mas mababang bahagi ng kalsada. Ayan o. Tingnan nyo yung pumasok na buhangin, no? Sa loob ng bakuran nila, ang taas. Tumaas na yung mga bakuran nila. Oh, eto mukhang grabe talaga ang inabot dito. Ayun o, nagtatanggal pa sila ng mga lupa sa gas station nila. Eto, biglang taas yung lupa nila. Motor shop, pinasok ng rumaragas ang lupa, tubig. Ayan o, ang dami. Hanggang ngayon naglilinis pa sila ng mga kanilang bakuran. Matindi rin pala ang damage dito. Welcome to Barangay Subic Ibaba. Nasa Subic Ibaba na tayo. Ito. Ayan o, tingnan mo yung mga bakuran lang. Yung bahay, parang lumiit na yung bahay. Kasi yung lupa natabunan na o. Grabe pala talaga nangyari dito. Ang gamit nasa kalsada na. Lahat kasi sila nabigla eh. Ngayon lang nangyari sa kanila yung ganitong trahedya. Dami na nang naisako nila oh. Hindi siya lupang bundok. Kaya siguro malambot din ano. Yan yung gumuho. Ito, ang dami na ipon oh. Galing dito. Napuno na yung creek ng lupa. Ito, tuloy-tuloy yung paglilinis, clearing ng mga backhoe saka ng loader. Yung mga eskinita tumaas na. Ito pa oh, tingnan mo dito oh. Yung mga tindahan, shop, kainan, mga bahay talagang pinasok ng tubig at lupa.
Taga rito kayo, kuya? Kamusta kayo dito nung ano? Ayos naman po. Hindi naman po kami dinali. Ah, hindi naman kayo. Katabing barangay po kami. Ah, dito kayo sa barangay. Dito yung putol yung kalsada? Opo. Grabe, ano? May namatay din? Ang alam ko may isa dito matanda. Si Sir JB, yan. Shoutout yung Sir JB. Taga rito siya sa Agoncillo. Sabi na, ito nakapanood ko eh. Napapanood pala tayo ni Sir. Pangalan mo, sir? Sandilagan po. Sandilagan. San Ilaga. Salamat po. Kayo ba yung ano? Ang daming buhangin sa kalsada. Oh, may kasama pang mga bato. Ito pa oh. Gumuho din. Ay, wasak. Ay, grabe to. Naging isang malaking open area oh. Hanggang dito ayun oh. Oop. Ito yung pinakahuling bayan na nililinis na nila. Pero meron ako nakita sa drone shot doon na parang isolated pa siya. Hindi pa accessible ng ano, sasakyan. Itong kanan pala natin, Taal Lake yan. Andyan yung Taal Volcano. Ito, nauka oh. Hanggang dito na lang pala. Dito na nila tinatambak yata eh. Ayun yung ano, yung lugar na hindi na-access. Kabila na 'yon.
Ito po kuya, may bahay po ba dyan? Oo, marami yun. Yan, ang dilaw na yung bahay yan. Ito po. Oo, yan. Bahay din ho yan. Marami hong bahay dyan. Ito pong kahabaan na to kuya? May karasada ho yan eh. Ang gahong karasadang sinementohan ng Oo, Latiba. Lagnas yung mismo yun. Sa Lagnas? Doon. Ito naman po dati hindi sa Lagnas po eh. Wala pong tubig dyan dati? Buong kalsada po ito. Yun o, yan ang daan. Ito kuya, itong tinutunto na to. Ito po. Oh, yan, pakalaro na yan. Karasada yan. Yan, yung natirang yun, nasa minto, kaputol. Yun. Ito po, saan po tatawid yan? Dire-diretso yun para pakaluran. Pag papunta po Oo, doon. pupunta doon yun noon, dire-diretso. Ayun, Doon doon. labas sa putol na sa minto rin yun. Ito po, dating lupa. Lupa ho itong lahat. Yan na, kuwan ho, yan eh. Ito yung naputol, nakarsada. Naputol po nga sa ito. Opo. Kalsada po to, hindi po to tulay. Dito hong baywok eh. Ah, Ano hong baywok yung may bangkahong yan. ito po. Akala ko po ito'y tulay dahil gawa ng may tubig po Ganun kako. ho yung palusong. Ito naman sa bahay, lumubog lang. Kaya sa may Yun sa bangkahong pulang yan, nakatagilid na yan. Ito dati po tong bahay. Bahay yan. Wari po baka kuya ang tubig yung mula doon papunta dito? Elementong tubig po. Oh, tubig mula sa bundok. Dito hong daan. Baho hong galing at saka hong mga kahoy na ngayon, dala na ho yan galing bundok. Ang lupa ho dito puro ho pumutok. May kasama hong tubig. Bali, anong barangay na to kuya? Kilaya. Meron po hindi po kami nakita pa dito. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Hindi na ho nakita. Si may mag-asawa, may mag-ina. Kinikilabutan ako sa mga kwento ni kuya at meron pa raw na isang hindi nakukuha dito dahil tinatry niyang iligtas yung kanyang alagang hayop na pag-abutan na daw siya ng numaragasang tubig at mga troso. Oh, ano nga po pangalan ni tatay? Florencio Danyo, Encarnacion Danyo. Pwede niyo po kami bigyan ng kung bakit po siya inabutan doon? Siya po ay nagbisita ng kanyang hayupan sa bundok, then i-snape niya yung kanyang baka, kaya lang hindi rin po na-snape yung baka kasi bigla pong rumagasa yung malaking buhos ng tubig at yung gubat, bumuhos ang mga lupa. Laging iniisip yung kanyang hayop na maisalba. Ayun nga po, hindi napigilan, binisita pa rin niya. Kaya lang sa pag-uwi na nila, biglang rumagasa yung malaking tubig at saka mga lupa. May kasama po siyang apo. Yung apo po nakaligtas kasi sa kawayan, nakahiwalay kasi silang magnuno. Pauwi na sila, magkahawak kamay sila. Ay nung bigla may rumagasapong tubig at saka mga bahana na malalaki, pati mga lupa, nagkahiwalay sila. Yung apo, napasangkit sa kawayan. At yung uno, hindi na nakita kung ano. Ang lolo, si lolo. So nakita yung apo sa kawayan, nakayakap sa kawayan. Sino pong nag-rescue kay... Ilan taon po ba si Ato? Ang apo? Florencio po ay 73 at yung apo po ay 15. 15. So na-rescue siya dahil yung aking asawa at kapatid niya naghanap po dun sa lugar. Minarinig kong nasigaw na tatay-tatay. Hindi po nila nakilala kasi patikan po ang mukha. Nabahala po siya. Po ang mga mukha. Hindi nakita lang po dahil may kalubang nagulok. Doon nakita, kaya sabi niya, Len, huwag kang aalis dyan. Tapos meron isang pulis na nag-rescue, natali ng sila po sabi, kuya, huwag kayong lalapit, ako ang lalapit kasi sila may tali. So siya nag-rescue doon sa... The same day po yun? Nung hindi sila nakauwi, hinanap na po agad? Hinanap na po namin. Kasi around 10 o'clock na, wala pa sila. Dati namin may maagay nandun na. Umaga po sila, mga anong oras po sila umaga? Siguro mga 7 o'clock or 6 or 7 nagpunta ng bundok. So nag-alala na po kayo ng mga 10 na bakit wala pa? So ngayon po, paano po kaya hindi pa nakikita si tatay? Hindi, ang missing pa rin na nila. Opo. Kasi hindi po talaga namin makita eh. Nag-ano na ng kainay. Wala, hindi rin Hindi po naman masugpo ng kainay kasi po yung dagat. Sobrang daming mga troso. Ano pong pangalan po nila? Ellen Danyo. Ayan. Daughter-in-law. Daughter-in-law ni tatay? Florencio Danyo. Danyo, ayun. Kuya, ano ba yung elementong tubig? Paano po yun? Mga tubig po galing bundok. Tapos, ito naman, dahil nga putol itong pinakakalsada na ito, ngayon merong mga bangka ditong nag-aabang naman na pwede naman nilang sakyan patawid sa kabilang kalsada. Kagaya nga nung binanggit ni kuya kanina dito, yung mga troso na to ay nagmula dito sa likod natin. Ayan. Ayan bundok na yan guys, sa likod natin yan. Dahil sa sobrang lakas daw ng
kapag ulan, talaga daw yung lupa lumambot, talagang nag-alsahan. Kasama na yung ugat ng mga puno. Kaya kung mapapansin nyo mamaya, tingnan natin kung makukuha natin. Yung mga troso na yun, kasama talaga yung ugat. Talagang naano siya, nabunot siya, gawa ng malakas na walang tigil na ulan. Plus yung yugyug ng hangin dahil malakas na hampas na hangin. Kaya nagkagano, nag-alsahan. Ayun kay kuya, nung malakas daw na agos ng tubig, naanod yung isang kababayan natin, tinatry na isalba yung kanyang alagang hayop. Kasamaang palad, ayun, napag-abutan na siya nung ragasan ng tubig kasama na malalaking troso na ito. Ay, nakakalungkot kasi hanggang ngayon hindi pa nakukuha yung labi ni kuya dito. At saka meron pa daw dito na mag-ina, pero yung bata ay lumutang daw dito sa may aplaya. Ang hindi na lang nakita ay yung nanay, yung labi ng nanay niya. So ito, yung mga putik na ito ay galing yung binaybay nating mga kalsada. Makita natin yung mga dump truck, hinahakot ng dump truck papunta dito lahat, kasi yung part na to ay nakita nyo nahukay. So bumaba yung part na to. Ito ngayon ang magiging panambak para maging passable na ulit ito. Hindi ko ma-imagine kung gaanong lupa yan nung after nung bagyo. Walang day off kuya dito, dire-diretso po ang hakot, walang day off. Pumutok kaya element ng tubig. Paano pong elementong tubig? Galing bundok. Ibig sabihin po yan ay bumukal na galing bundok, bumukal? Hindi po ba yan dala ng maraming ulan? May naman ng ulan, malakas na hangin. Pwede po bang ipaliwanag yung elementong tubig na hindi siya nagmula kay Bagyong Christine, galing talaga siya sa Galing talaga sa bundok yun. bundok? Oh. Pero ini kakunti na rin ng Bagyong Christine yun. Piktado na rin yun. Sama-sama na. Oh. Bali ang priority lang po ngayon ay maidugtong po muna ito. Hindi bali na. na-trap sa kabila eh. Madaan ng tao. Opo. Madami na-trap sa kabila. Bali dahil naputol nga itong kalsada dito, ayan ang kanilang transportasyon. Ito si kuya ang may-ari ng isang bangka dito. Yan o. Isang ganito ay pwede sumakayo ang apat. Apat kuya, kasama ka na? Bali, pwede mong lima. Kasama na ako. Kaya naman po ng 5. Ngayon lilipan ho namin doon. Pwede ho ang isang tao. Ipapaikot doon ang biyahe sa kabilang ganun. Ayan, iikot daw ni kuya pupunta doon. 20 pesos ang isa. Paano kuya, halimbawa isa lang? Ako, halimbawa. Ganun. Hindi kailangan na ano. Depende rin sa inyo kung kayo na yung paano magdagdag. Opo, kung iisa lang po, ano. Kung isa ho, ay walang problema kahit 20 lang. Opo. Parang tulong niya rin po sa mga na-trap doon, ano kuya? May ilang pamilya kuya na-trap doon kuya? Hindi ko masasabi pero marami ho. Maraming kabahan, mahigit sa 20. Oh, mahigit pa ho. Bago po yung Bagyong Christine, may nakatira pa po ba dito? Meron pa ho. Oh, natitira pa. Nakalis na lang ako. Tulong-tulong yung mga truck, mga volunteer, saka ibang LGU, galing din ng Cavite yung iba, DPWH, para tumulong mag-clearing. Eto, may mga private truck, mga corporation na tumutulong dito para makapaghakot. Yung mga hinahakot nila na to, pang dagdag doon sa nasirang kalsada para ma-access yung 3 barangay pa na hindi na-access pa hanggang sa ngayon. Ang tanging paraan lang para makatawid sila doon, ito yung umiikot sa gilid ng bundok, tumawid sa tubig, at yung isa ay yung magbabangka.